Dr. Kang, ayos lang po kayo? Tao rin ang mga doktor. At pwede rin tayo magkaroon ng sakit na yun. Kung mamalasin, pwede rin natin itumatay yun, hindi ba? Dr. Kang! Mr. Gu, pahingi ng mga N95 mascot gowns. Papasok ako sa ER. Hindi pwede, Master Kim. Sa'yo umaasa ang buong ospital na to. Sana pag-isipan niyo muna to. Yun ang dapat gawin. Hindi kayo papasok, Master Kim. Ako ang papasok sa ER. Please, hayaan niyo ako. Ano? Bakit mo ginawa yun? Emergency medicine specialist ang kailangan sa ER. Hindi isang surgeon. Kaya naman, hayaan niyo na akong pumasok sa loob. Dr. Kang, kumapit ka lang, Dr. Kang. 100/70 ang vitals, heartbeat 120. 39.8 ang temp niya. Grabe naman. Ang lala na pala ng lagay niya, nanggagamot pa siya. Ano pong gagawin natin, Nurse O? Anong temperature niya ngayon? Dr. Yun! Ano ka mo uli ang vitals at temperature niya? 100/70, 120 BPM, 39.8 degrees ang temp. Dr. Yun? Inject normal saline 200cc per hour at bigyan ng gamot sa lagnat. Sa tingin niyo, sapat na yon? 5 lang naman to. Mas nakakabahalang dehydration niya. Kaya buti pa sa ngayon, i-hydrate na lang muna natin siya. Pag nakatulog siya ng mahaba, okay na siya. Yung may appendicitis, nasa na siya? Nandun po. Di ba, hindi pwedeng pumasok sa ER si Dr. Yoon? Kung may MERS nga ang mga pasyente rito, hindi siya pwede sa operation ni Chairman Shin. Ganun ba yun? Sayang naman. Yun pa naman ang pinaghahandaan niya. Humiga ka na muna, ha? Didiinan ko ang tiyan mo. Kapag may nangyari, sigurado akong pagsisisihan mong desisyon mong yan. Talaga bang handa ka sa maaaring kapalit? Akala ko handa ako. Lalo na ng mga sandaling yon. Nakapagpasya na po ako. Gusto ko siyang makasama. Gusto kong nandito lang ako sa tabi niya. Yun ang pinakamahalaga. Pakibilisan. Kami na pong bahala. Manager Jiang! Manager Jiang! May hinihinalang MERS cases ba tayo sa Sa ospital? ngayon, pinagsususpetsahan pa lang. Kaya naman, minabuti ng isa ring emergency room. Eh bakit hindi ka pa rin nagsusuot ng PPE? Eh kasi, wala pa eh. Tao po! Tao po! May tao ba rito? Ayun, may tao, may tao! Tao po! Tao po! Ay, sir, magandang gabi po! Sino ka? Kumusta ang lahat sa emergency room? Yung pasyenteng may appendicitis, hindi maganda ang lagay. Lumalala ang lagnat niya at talagang humihina na ang katawan niya. Tingin ko may advanced peritonitis din siya, Master Kim. Kailan kaya natin siya pwedeng operahan? Hindi pwedeng gawin yun ng walang mga PPE. Hindi ko gagawin yun. Nasaan na ba kasi yung mga PPE na yun, ha? Di pa dumadating! Master Kim! May balita na po galing sa Public Health Center sa Bakas. Darating na raw ang mga PPE. 30 minutes na lang daw. May mga gamit na tayo. Hoy, Dr. Song, narinig mo ba yon? 30 minutes na lang daw. Ikaw ang mag-oopera, kaya maganda ka na! Wow! Mapapanood ko na ba mag-opera si Dr. Song sa Sa wakas? pinakaunang pagkakataon, mag-oopera ka na sa ospital na to.
Congratulations sa'yo. Tigilan mo nga ako. Pambihira, bakit ba kasi nandun si Dr. Kang sa emergency room? Sige, kayo na muna rito. Paghahandaan ko rin yung surgery. Dr. Yun, sa susunod na kalahating oras, alagaan mo na muna ang pasyente. Pagdating ng mga PPE, ooperahan siya ni Dr. Song. Okay, sige po. Bigyan niyo siya ng antibiotics at saka proparacetamol via IV. Sige pa. Okay, Doc. Dr. Yoon, dito po. Sandali lang. Medyo bumuti na po ang kalagayan ni Chairman Shane at tuluyan na rin nawala ang lagnat niya ngayon. At okay na ang tunog ng lungs niya. Bakit? May problema? Mag-isa ka lang ba nagpunta rito o kaya ka nandito dahil nakita kayo ni Dr. Yun? Ano pong gusto niyong palabasin? Sabihin mo sa akin kung paano nalaman ni Dr. Yun kung paano hinimatay si Dr. Kang. Dahil wala namang nag-announce nun sa second floor station. Si Dr. Kang, hinamatay siya sa emergency room. Hindi ko alam. Nandito po ako. Kasi kanina, nag-page sa akin si Dr. Yun para pumunta ako rito. Ibig mo sabihin, siya ang naunang kumontak sa'yo. Opo, ganun ang nangyari. Talaga? Aba! Hindi ka na ba busy? Akala ko hindi na kita makikita eh. Kumusta ang pakiramdam niya? Yung mabait na doktora nyo, may kung ano-ano siyang ginawa sa akin. Kaya ngayon, para namang okay na ako. Opo, magaling talaga siya. Kapag inoperahan na kayo, siya ang magiging first assistant sa gagawing surgery. Ha? Eh bakit ibang nagbabantay sa akin? Huwag mong sabihin may ginawa akong masama. Ang totoo niyan, medyo may problema ngayon sa hospital, Chairman Shin. Excuse me. Pwede bang papasukan niyo ako rin sa loob kahit sandali lang? Hindi po pwede yun, ma'am. Maghintay lang kayo rito. Bata pa ang mga anak ko. Yung panganay kong anak nasa middle school pa lang po siya. May mga darating galing health center. Tutulungan nila tayo. Sa ngayon, maghintay lang kayo. Mr. Gu? Paupo lang po muna kayo. Siguro nagugutom na kayo, no? Kain muna kayo. Thank you po. Sujong, sorry. Anong vitals niya? Naglalaro po sa 90, ang temp niya 35.8. Mas okay na kumpara nung una, pero mababa pa rin yun. Bigyan mo siya ng isa pang kumot. Yes, Doc. Wala pa rin mga pipi. Kaya na lang eh. Excuse me, sir.
umalis dito. Papasukin niyo na po ako. Nandyan sa loob ang mga anak ko. Padaanin niyo ako. Huminahon ka lang muna, sir. Bitiw! Papasukin niyo ako. Maawa ka. Kailangan ako ng mga anak ko. Nakikiusap ako. Hindi ko kayo pwede pagbigyan. May mga rules po tayo. Maawa ka. Kailangan makasama nila ang nanay nila. Sige na. Bitiw! Ayoko mamatay dito! Ayoko mamatay dito! Bitiw! Bitiw! Sir naman, wala po sading mamamatay dito. Wala pa nga nangyayaring masama. Hindi pa confirm na may MERS ang patient. Kaya pwede ba huminahon kayo? Paano kung MERS ka? Ano gagawin niyo kung ganon? Mas lalo kang hindi dapat lumabas. Kung lalabas ka rito nang hindi pa malinaw ang gagawin, ayos lang ba sa'yo na ipahamak ang lahat? Yun ba talagang gusto mo mangyari? Kung gagawa ka pa ulit ng eksena, sasabihin ko sa girlfriend mo ang ginawa mo. Yun ang maririnig niya pagising niya. May mukha ka pa bang maihaharap sa kanya kung ganon? Dr. Yun, ang blood pressure niya bumabagsak po. Sujong! Sujong! Ganun ba? Gaano katagal ba kayo makakagawa ng siguradong diagnosis ng MERS? Abuti ng 24 hours bago makagawa ng preliminary diagnosis ng sakit na yon. Balitaan mo ko. Sa ngayon siguro, dapat umalis ako rito. Ang mabuti pa, lumipat muna ako na ospital. Chairman Shin, hindi ba kayo natatakot? Bakit ako matatakot nandiyan ka naman. Yun po kasing MERS. Hindi yun ang tipo ng sakit na malalabanan ng isang tulad ko. Mataas ang fatality rate nun. Kung ganun kadali ako mamamatay, dapat 20 taon na mula nung nangyari yun. Eto pa ako, buhay na buhay at malakas pa. Ibig sabihin lang nun, hindi talaga ako basta-basta mamamatay. Ha? Sige na. Mukhang hinahanap ka nila. Sige po. taon? May balak ba kayong sabihin yan kay Master Kim? Pagkatapos na ng operasyon. Pero bago yun, hindi pa niya pwedeng malaman. Maliwanag ba? Opo, naiintindihan ko. Pasensya na po. Huli na po naming nalaman. Hindi, ayos lang yan. Ilang PPE ba yung dala niyo para sa amin? 20 po yung galing sa health center. Dinala na po namin lahat. Okay. Hoy, Dr. Song! Dr. Song! Hay! Paano to? Ni wala nga akong assistant, gagawin ko mag-isa? Si Dr. Do nandun, binabantayan si Chairman Shin. Paano to, solo ko? Huwag mo na yung alalahanin. Ako na ang magiging assistant mo. Ikaw talaga? Oo, ako nga. Buksan mo ng pinto.
Doktor na, kumusta ang anesthesia? Okay na, pwede nang simulan. Oy, Ah, hindi pwede yan nanginginig. anong sinasabi mo dyan? Scalpel! Sige na. Ituloy mo lang. Bumaba na lagnat niya. Mabuti naman. Nasobrahan kasi siya sa pagtatrabaho nitong huli. Siguro nga ganon. Makinig muna sa akin ang lahat. Kanina lang may mga dumating galing sa health center. Ang bawat isa sa inyo na narito ngayon, hindi magtatagal. Makakauwi na rin kayo. Pero pag nasa bahay na kayo habang wala pang tiyak na diagnosis ng MERS, hindi mo na kayo pwedeng lumabas. Sa panahon na naka-quarantine kayo sa mga bahay nyo, imomonitor kayo ng public health center. Sa ngayon, may isang sasakyan lang mula sa health center kaya ang mangyayari, ang unang pauuwiin ay ang diabetic patient muna. Paano yung mga bata? Kami na po ang bahala rito. Hindi nyo na kailangan makialam. Eh di ba sa kahit anong emergency, dapat unahin ng bata? Anong klaseng protocol ba meron kayo? Ang mga may diabetes, ang pinaka nanganganib na madapuan ng MERS. Unang pauuwiin ang diabetic patient at pagkatapos noon saka pauuwiin ang mga bata. Ah, ganun ba? Eh tapos, kailan ako? Sa tansya ko siguro, dapat ikaw ang pinakahuli sa mga pauuwiin namin. Salamat. Para kang baby. Kang Dongju. Oh, ito. Bakit? Disinfectant? Isot mo itong mask na to. Umuho pa rin. Sago! Ano pa to? Master Kim! Master Kim! Master Kim! Master Kim! Master Kim! Oh, Lumabas na. May diagnosis na. Huh? Ang sabi... Hindi daw po MERS! Malinis po tayo! Walang may MERS, Master Kim! Dr. Song! Dr. Song! Dr. Song! Malinis tayo! Hindi raw yun MERS! Wala nang problema! Wala tayong sakit!
Kung hindi MERS yun, ano naman kaya yung sakit ng pasyente? Gumising kayo. Akin na yung result ng blood test niya. Akin na sabi yung blood test result. Po? Sige po. Ay nako, Master Kim, bakit? Lumabas na yung result? Oh, ayon sa first diagnosis nila, negative daw. Talaga po? Ay, buhay tayo! Ay, buti naman. Mabuti naman kung gano'n, pero kung hindi MERS yun, ano naman kaya yun? Yun nga rin mismo ang gusto ko malaman. Ano to? Bakit ang taas ng eosinophil level? Po? Eosinophil level? Ang eosinophil, hindi ba parang... Excuse me, kumain ba kayo ng raw freshwater food ng mga panahon na yon? Freshwater food? Opo. Hindi. Hindi kami kumakain ng mga hilaw. Kahit sashimi, hindi nga kami kumakain. Mama, yung marinated crabs, di ba hindi naman niluluto yun? Marinated crabs? Baka naman freshwater crabs yun. Ay oo, baka nga. Pasalubong yun ni nanay kasi paborito mo yun, hindi ba? Oo nga, bago ka umalis sa business trip mo. Sabi pa niya in season yun. Talaga po? Kailan nangyari yan? Bago ako nag-business trip, mga 2 buwan na siguro yun. Pero ba't nyo na itanong? Nurse Pak, i-examine natin ang sputum nila. Yung sputum nila? Tingin ko Paragonimiasis to. Kaya ang taas ng eosinophil level nila. Ang tanga ko. Bakit hindi ko napansin yun? Nagulat ako. Hindi ko alam kung bakit hinayaan mo siya sa emergency room. Kung minala siya, hindi na siya makakatulong sa magiging operasyon niyo. Wala eh. Hindi ko naman siya mapipigilan kung gusto niya. At ganun nga, nagtapos ang malaking kaguluhan na dahil sa inakalang MERS. Ang totoo, nagmula lang pala yun sa marinated crabs na nagdulot sa pasyente ng Paragonimiasis. Pagkatapos, kailan ka pa nagising? Ngayon lang. Talaga. Mukhang nawala na nga ang lagnat mo. Parang okay ka na nga talaga. Hindi ka ba nahihilo? Walang masakit sa tenga mo? Tatlong bagay ang naging cause niyan. Kulang ka sa tulog, kulang ka sa tubig, kulang ka sa pagkain. Ba't ba napakatigas ng ulo mo, ha? Grabe, 2 buwan kang tumira dito. Ikaw ba yun? Ako ang alin. Ikaw yung nagbabantay sa akin mula nung nagkasakit ako. Hinawakan mo pa ang kamay ko. Nagugutom ka yata. Ikukuha kita ng pagkain.
Ikaw, di ba? Nanaginip ka. Hindi ako yon. Hindi ikaw? Hindi. Palagi ko, hindi. Talaga? Sigurado ka ba dyan? Oo, siguro. Talaga? Anong ginagawa mo? Gusto ko lang makasiguro kung nagsasabi ka ng totoo. Oh, umiiwas ka sa eye contact. Hala, ano ka? Hindi kaya. Oo nga pala. Yung sakit niya, paragonimiasis, hindi yun MERS. Ganun ba? Oo, dahil sa marinated crab na hindi na ferment. Kaya yun, nagka-paragonimiasis siya. Ang galing. Oo nga eh. Ang galing nga. Oo na, ako nga yun. Ako yung nagbantay sa'yo. Alam ko. At saka, hinawakan mo ang kamay ko. Tinitingnan ko kung meron kang lagnat kaya hinawakan ko saglit ang kamay mo. Alam mo ba kung hanggang saan umabot yung lagnat mo, ha? 39.8. Sa sobrang taas akala namin. Ano to? Bakit? Uy. Sandali lang, nahihilo ko eh. Hayaan mo na ako, sakit lang naman to. Ay, kung nahihilo ka, dapat kumain ka. Kumain ka na. Nung oras na yon, nawalan ako ng lakas para labanan pa siya. Ay, dahil to sa paragonimiasis eh. Miss Wu Yunhua, tama? Hello po ulit. Magiging paid doctor na po ako dito. Ako si Wu Yunhua. Makakasama niyo po ako sa trabaho. Paano po nangyari to, President Yu? Dati kasi siyang residente sa Gangwon Hospital. Pero, akala ko ba Chinese national ka? International student po ako. International? Wow! Ibig sabihin, mayaman pala kayo. Ang mama ko talagang Korean po siya. Ganun ba? Eh bakit nung panahong na-admit ka rito mukha kang palaboy? Medical resident po ako. Pero naka-leave po ako nun. Yun naman pala eh. Bakit wala ka malang sinabi sa amin? Noon kasi ang buong akala ko, ayoko nang ituloy ang pagdodoktor. Nakakapagod kasi. Eh bakit ngayon? Biglang nagbago ang isip mo? Dahil po sa inyong lahat dito. Nung nakita ko nagtatrabaho rito ang staff nyo, bigla ko pong naisip sa sarili ko na gusto kong maging tunay na doktor. Magandang balita yan. Kahit bago ka, at least familiar kaming lahat sa'yo. Hindi ba, Master Kim? Pero anong specialty mo bilang doktor? GS po ako. Wow! General surgery pa ang inaral niya. Saktong-sakto yan. Kahit foreigner, nag-general surgery. Samantalang mga estudyante dito, iwas na iwas. Ang gusto maging dermatologist o plastic surgeon. Ayaw mag-general surgery o cardiothoracic kasi masyado raw mahirap. Tama ba naman yun? Angat dapat ang Korea sa medicine. Ha? Umiinit ang ulo ko. Tumigil ka nga dyan. May punto ka naman sa sinasabi mo pero hindi ito ang tamang oras para maglitanya ka. Ganun ba? Pasensya na po kayo. Iisipin ko pong namamasukan akong intern dito at pagbubutihan ko lagi. Masaya po ako makatrabaho kayong lahat. Wow.
Talaga bang resident doctor ka? Magiging paid doctor ako dito. Pero isipin nyo na lang na intern ako at pwede nyo akong utusan. Ah, talaga? Okay yan, tama yung ganyang mindset. Pero baka sa simula lang yan, ha? Hindi. Determinado po talaga ako. Masaya to. Determinado daw talaga siya, oh. Kumusta po kayo, Doc? Oh, si Yonwa. Alam mo ba, resident daw pala siya sa Gangwon Hospital. Bukod pa doon, GS siya. Oh, totoo ba yun? GS ka, Yonwa? Apa. Good news yan. Mula ngayon, bilang mabait na senior mo, huwag kang mahiyang lumapit sa akin tuwing kailangan mo ng advice, ha? At saka, Yonwa, okay lang bang yun ang itawag ko sa'yo? Opo, syempre naman po. Itawag niyo sa akin kahit anong gusto niyo. Sige. Kung may kailangan ka, maaasahan mo ko lagi bilang senior mo. Okay. Mag-iingat ka rin, Yonwa. Ang tawag ng iba rito kay Sojong, Crazy Whale, no? Ano? Ang kapal? Bakit totoo kaya? Youngju, gusto mo ng pizza? Wow! Teka, saan galing yan? Kagabi ko pa binili. Ininit ko para masarap. Sige lang, kain kayo. Baka busog kayo dyan, ha? Wala ngayon, lagi na akong magpapakain. Seryoso, 100%. Salamat, Inso. Ikaw, Manager Jang, gusto mong pizza? Pas muna ako. Nagda-diet ako eh. Tara, Yonwa, kain ka rin. Dapat kumain na tayo habang may oras pa tayo bago May mga TE patient, 3 sila, malala lahat. Sabi ko nga, nagsalita pa ako. 3 minutes, darating na sila. Ay, 3 minutes. Relax ka lang muna. Ayusin mo mga gamit mo. Okay. Sige. Masaya akong makakasama kita uli, Yonwa. Ako rin. PA patient po siya. 35 years old, babaeng driver. Buka na bago ang ulo niya sa manibela. Normal ang BP niya, pero nagsusuka po siya. Masakit daw ang ulo niya, tahihilo siya. Vital signs niya. 100/65, 120 BPM. Baka nag-hemorrhage siya. Bigyan siya ng Maxilon. Isa-CT scan ko siya. Okay, Father. 1, 2, 3. May nabasag na bintana. May mga bubog sa braso niya. Excuse me, ma'am. Hayaan yung tingnan ko ang braso nyo. May masakit ba sa ibang parte ng katawan nyo? Wala naman. Tulungan niyo po. Baka maraming bubugan nakabuon sa braso nyo. Kailangan nyo po ng x-ray. Nurse Pak, x-ray scan dito, Okay, please. Kumusta siya? May shoulder pain po. Aray, masakit! Mukhang dislocated. Sir, dislocated ang balikat nyo. Kailangan nyo ng x-ray. Ikaw na bahala, Nurse Ong. Okay, dalhin na siya. Okay. Ikaw na naman. Maghintay ka muna dun sa camp. Master Kim. Si Master Kim. Master Kim. Diyos ko! Ano yan, sir? Mr. Go! Cardiac arrest ba? May pacemaker ang pasyenteng to. Kumusta ang vitals niya? Systolic 60, 40 BPM, diretso pang paghinga niya. Anong gagawin natin? I-page si Master Kim. Ako magsisimula ang intubation. Ilipat natin siya. Teka, ano pang ginagawa mo dyan sa ambiobag na yan? Dapat sa ventilator na siya ilagay. Oo nga. Yun na nga dapat ang gagawin ko. Nurso, dopamine at dobutamine. Mix and execute drops 10 cc per hour. Tsaka maganda ng isoket. Gamitin pag tumaas ang BP ng patient. Foley catheter din. Pakicheck ang urine niya. Okay, Master Kim. Ito yung ABGA report niya. Sa tingin ko, kailangan din ng tulong mo rin sa patient na yon, Dr. Yoon. Okay, sige. Ito po yung ABGA report. Ang sabi, respiratory acidosis daw. Ako sa echocardiography. DCMP to at ang ejection fraction napakababa. Umaabot lang to sa 25 to 30%. Sabi mo nag-ECMO operation ka na, di ba? Opo, nagawa ko na po Hindi yan. ikaw. Siya ang kausap ko.
Tinatanong kita, Inbong. Opo, nagawa ko na yun. Okay, ikaw ang magiging surgeon niya. Sojong, ikaw ang magiging assistant. Paki-page din si Dr. Nam. Maganda kayo bago dumating ang machine. Okay, sige, Master. Anong ginagawa mo? Pwedeng humingi ng tulong sa'yo? Tulong saan? Teka, ano ba yan? Eh kasi, hindi ko alam ang ireregalo ko sa isang babae. Dapat yung magandang Christmas present. Alin na mas okay? Ano sa tingin mo? Yan ang Christmas present mo? Hindi ba ang romantic nun? Mag-exchange gifts kaming dalawa sa Pasko. Tapos magyayakapan. At saka... pasensya ka na. Kung may babae ka nagugustuhan at hindi mo alam kung paano mo sisimulan manligaw, bakit hindi mo idaan sa memorable na Christmas gift? Wag na. Okay na ako. Talaga nga bang okay ka na? Maganda ba to? Ito parang mas okay to. Simulan na natin. Nilo, please. Guide wire. Scalpel. Gauze. Yung pinakamaliit na dilator. At yung susunod. Ipapasok ko na ang cannulas. Sigurado ka ba? Bakit? Tinatanong kita kung sigurado ka sa gagawin mo. Sa palagay ko po, medyo narito lang si Dr. Do. Ang infusion line, merong red label. Nawala yun sa isip ko. Medyo nadala lang ako. Tama na yan. Dr. Yun, makipagpalit ka muna kay Dr. Do. Nurse O, ikaw ang mag-assist sa operation. Okay, sige po. Dr. Do Inbong, sumunod ka sa akin. Sagutin mo. Anong pagkakaiba ng veno-venous at veno-arterial sa ECMO? Ang veno-venous ay ginagamit sa respiratory failure. Ang veno-arterial naman ginagamit yun kapag merong heart failure. Ano yung kanina? Veno-arterial po, Doc. Bakit kailangan kunin ng drain line mula sa right atrium? Kapag tumaas ang ECMO flow, posibleng magkaroon ng IVC collapse, kaya yun ang ginagawa. Bakit kailangang isipin nyo? Dahil maaaring kulangin ng dugong bumabalik sa drain pagsagot line. ka lang ba magaling, ha? Ba't nagkamali ka sa cannulas? Akala mo siguro teknik lang ang mahalaga sa paggawa ng ganong operasyon. Ganun ba? Pero meron kang hindi naisip. Pagdating sa ECMO, mas mahalaga na kabisado mong physiology kaysa sa paghawak ng cannula. Baka nga maloko mo ako sa mga salitang lumalabas sa bibig mo. Pero hindi ako maluloko ng mga kamay mo. Sa kamay ng surgeon, nakikita ang lahat ng natutunan at napagdaanan niya bilang doktor.
Alam kong nagsinungaling ka tungkol sa isang bagay na di mo pa nagagawa. At inakala mo na makakalusot ka sa akin kung itutuloy mo panloloko mo. Pero hindi na kita tatanungin kung bakit. Hindi ko na yun kailangan malaman. Pero, huwag mong ibababa ang sarili mo. Dahil kayang-kaya kang palitan ng iba. Dumiretso kayo rito galing sa airport? Oo, dahil alam kong nasa ospital ang chairman. Nasaan ang kwarto niya? Kamusta naman ang kalagayan niya ngayon? Sa mga sandaling ito, wala po siya rito. Pero nasa ospital daw siya. Naroon siya ngayon, sa Doldam Hospital sa Johnson. Yun din ang dahilan kung bakit ko kayo gustong makausap ng harapan. Bakit? May problema ba, ha? Nagkatotoo ngang ikinababahala ko. Huwag mo na nga akong takutin. Sabihin mo na lang kaagad. Ang artificial heart, parang nagkaroon ng problema. Kapag nangyayari ang ganitong bagay, hindi baterya ang pinapalitan kundi yung buong heart. At ang totoo, hindi basta-basta ang ganong klaseng operasyon. Seryoso ka ba dyan? Kung talagang delikado ang operation, bakit doon yun gagawin? Sinubukan ko nga siyang kumbinsihin. Pero ayaw niyang makinig sa akin. Pinapunta ko kayo para kausapin niyo siya. Baka makinig siya sa inyo. Sige, alam ko naman na matigas ang ulo niya. Kapag may gusto siya, wala siyang pinakikinggan. Siya nga pala. Sino bang doktor niya doon? Totoo bang napakagaling niya? Master Kim ang pangalan niya. Master Kim? Hindi ako sigurado kung naalala mo pa siya. Dati siyang doktor sa Gode Hospital. Ang pangalan pa niya noon, Bu Yongju. Bu Yongju. Yung wisit na yun ang doktor niya? Bakit? Huwag mong sabihin takot ka. Kailangan naming tanggalin ang artificial heart nyo. At pagkatapos palitan nyo ng bago at walang sira. Bibihira lang ang ganong klaseng kaso. Sa totoo lang, hindi rin namin alam ang eksaktong success rate nun. Nangangahulugan lang yon na masyadong konti ang mga kasong ganon. Eh di, dapat pala matuwa ka. Binibigyan kita ng pagkakataon para pagtagumpayan to. Duda ka ba kung kaya mo? Kung hindi naman, gawin mo na. Bakit nga ba ganyan na lang kataas ang tiwala niyo sa akin? Hindi ko lang maintindihan. Sinagot ko na ang tanong na yan. Isa akong pasyente na nagpapakahirap para lang mabuhay. Ikaw naman, doktor, na nagpapakahirap magligtas ng buhay. Parehas lang tayong matatapang na lalaki. At dahil ganito tayo, mas tataas ang tsansa kong mabuhay. Ang bawat doktor naman, siguradong magpupumilit na iligtas ang buhay ng kahit na sinong pasyente. Di ba sila maapektuhan? Kung hindi lang ba sa buhay ang nakataya, bilyong-bilyong dolyar din. Ano yun? Huwag ka ng puro tanong, gawin mo na lang. Kahit na ikamatay ko na to, hindi sasama ang loob ko kung alam kong ikaw ang gumawa. Bukas ng umaga, ipapa-CT scan ko agad kayo. Tuloy na rin ang examination na hindi na natin nagawa dahil nga dun sa MERS. Siyam na araw mula ngayon, opera na natin si Chairman Shin. Aalisin natin ang artificial heart niya at papalitan yon. Ang problema lang natin, ilang beses pa lang nagagawa yun sa kasaysayan. Dr. Kang, Po? tatanggalin mo ang baterya na nasa abdominal region. 2 taon na mula nung inilagay yon. Kaya malamang nakadikit na yun sa fibrous tissues doon.
At kapag natanggal mo na, saka ako naman tatanggalin ang main device sa dibdib niya. Maliwanag? Maliwanag po, Master. Dr. Yun, Ano po yun, Master? ikaw pa rin ang first assistant gaya ng plano. Mahalaga ang bilis dito. Kaya siguruhin mong paghahandaan mo ito na mabuti. Siyempre po, Master. Dr. Do, ikaw ang magiging assistant ni Dr. Kang. Malinaw ba? Opo. Bago natin gawin ang operasyon, gusto kong 3 beses tayong mag-simulation. Sasabihin ko kapag naayos ko ng magiging schedule natin. Sa ngayon, ihandaan niyo mga sarili niyo. Yun lang, sige na. Ano? Nakahanda na ba kayong lahat? Opo. Scalpel. Buksan ang dibdib, ipasok ang kanila. I-set up ang heart ng machine. Dapat gawin yun sa loob ng 3 oras. Buksan ang abdomen. Alisin ang battery, TET, at controller sa loob ng 45 minutes. Yung 45 minutes po ba na yun? Incision hanggang removal? Hindi. Sarado na rin dapat ang incision. Tandaan nyo ang pasyente nyo 72 years old na. Dahil doon, dapat mabilis talaga ang gagawing operasyon. Sige po, Master. Palit ng positions. Sa loob ng 2 oras, alisin ang heart. 2 oras ulit yung pag-install ng bagong model. 1 oras para sa bleeding at ang pagsara sa chest, 1 oras ulit. Ang total surgery time aabot ng 9 hours and 45 minutes. Hindi pwede yon. Kailangan mapabilis natin. Dapat matapos in 7 hours para ma-minimize ang magiging damage dahil sa surgery. Ang una, ang pagsiset-up sa heart lang machine. Dapat 2 hours lang. Ang pagalis at paglagay sa mga heart, mabibilisan natin yun ng 30 minutes para sa parehong proseso. May 45 minutes pa na dapat mabawas. Kung ganun, tatapusin ko in 30 minutes yung parte ko. Gagawin ko ang incision, tatanggalin ng battery, TET at controller in 30 minutes. Naisara mo na rin dapat yun. Susubukan ko na lang. Hindi sapat para dito yung susubukan mo. Magagawa ko po yun. Okay. May 30 minutes pa tayong sobra, Master Kim. Ano nangyayari dyan? Maayos ang takbo ng preparation para sa surgery. Pakiramdam ng lahat, magiging successful ang gagawin namin. Parang pati si Chairman Shin naniniwala. Maraming pwedeng mangyari na hindi nyo inaasahan. Nga pala, gaano katagal ba akong magtatrabaho rito? Kapag sinabi kong tama na, saka ka lang pwedeng umalis dyan. Tatawagan na lang kita ulit. Huwag mong ibababa ang sarili mo. Dahil kayang-kaya kang palitan ng iba. Salamat po. Teka, ito sa akin nga to. Pero may isa pa. Ano ba tong ginagawa ko? Huwag na nga. Teka, aalis ka? Oo. Medyo stressed ako eh. Kaya uuwi muna ako. Sige. Sige, alis na ako ha. Doktor yun. Merong package dito para sa inyo. Para sa akin, ano to? Hindi ako sigurado. Pero tingin ko, Christmas gifts yan mula sa isang taong gusto ka makasama ngayong Pasko. Ano to?
Dongju, pwede ba kitang makausap? Sabi mo magugustuhan niya. Gusto talaga ng mga babae yun. Baka sa hindi. Mga handbag bang hilig niya? Bakit may ganito? Christmas gift ko yan sa'yo. Natutuwa daw ang mga babae sa ganyang regalo. Ibalik mo to. Bakit? Hindi mo ba gusto to? Ayokong tanggapin yan. Ibalik mo. Anong ibig mong sabihin na ayaw mong tanggapin? Wala kang gustong palabasin sa sinabi kong yun. Ayoko lang talagang tanggapin yan. Dahil ba ayaw mo sa akin? Bilang lalaki, may kulang ba sa akin? Hindi sa ganon. Ipaliwanag mo kung bakit. Ano ba talagang nararamdaman mo sa akin? Ang totoo, gusto kita. Kung ganun, ano? Kaya lang, habang nagkakagusto ako sa'yo, naaalala ko din yung aksidente na nangyari noon. Kaya tingin ko di tama to. Hindi ko dapat iniisip ang aksidente. Bago ang nararamdaman ko sa'yo. Ikaw ang kawawa kung magpapatuloy akong ganito. At ayoko masaktan ka lang. Kaya naman, Dongju, wag. Ayos lang sa akin yan. Mula pa naman noon, isang bagay lang naman ang gusto kong manggaling sa'yo, Sojung. At narinig ko na ang sagot na gusto kong marinig. Ayos na sa akin ang lahat. Kung may pagtingin ka sa akin, yun ang pinakamahalaga sa akin. Kaya sana Sojung, pwede bang